Sa pagsisimula ng kwento, ipinakita ang mga tradisyonal na gusali, habang sa ibaba isang figure ng tao ang matatanaw. Isang binata ang napapamura, aniya, putang inang demonic cult yan. Dinagdag pa niya, pinapadala ang isang henyo sa paglilinang ng demonyo tulad ko para mag-espiya sa templo ng Xuando, ang pinakamataas na matuwid na sekta. Sigaw pa niya habang siya'y nagugulan, na kahit sino na lamang nga raw ang pwedeng gawing especially iya. Narito ang paliwanag sa matuwid na sekta, bilang ang numero 1 immortal na sekta ng matuwid na landas sa mundong ito, ang templo ng Xuando ay isang tunay na kilala at orthodox na sekta. Pagkatapos nagsimula sila maglinang ng merit chi mula mismo sa yugto ng pagdadalisay ng chi. Ayon naman sa binatang ito, na tungkol sa paglipat sa paglilinang ng merit chi, gusto ko sana. Higit pa rito, isang henyo sa paglilinang ng demonyo. Pumasok ako sa landas ng demonyo noon pa gamit ang Bloodfiend Chi. Samantala nang makita ng dalawang demon cultivator ang binata na bilang especially iya ng Xuando Temple, ayon sa isang babae, ang lalaking ito nga raw ay mukhang masarap, sabay sabi na gusto niya raw ito, sambit naman ng isa na ang mga ganitong lalaki nga raw ang hinahanap niya, dahil sa masarap daw itong makapares sa dual cultivation, isa pa ang lakas rin daw ng Bloodfiend Chi nito. Ang binata ay nagsalita, ngayon ay napipilitin akong magpalit ng mga propesyon, ngunit hindi man lang ito ang tamang major, ang pangalan pala ng binata ay Ji Changsheng. Ang templo ng Xuando ay malapit ng magsagawa ng pagtatasa ng panloob na alagad ng sekta, ang focus ng pagtatasa ay ang dami ng merit chi. Dagdag pa sa teksto, hanggat ang isang alagad ay gumagawa ng mabubuting gawa at nakakamit ang mabuting karma, ang kanilang merit chi ay magiging masiksik. Sa panahon ng pagtatasa, gagamitin ng Xuando Temple ang Chi Guiding Grand Array upang tulungan ang mga natatanging alagad na i-condense ang pundasyon ng merito, tutulungan pa nito ang mga alagad na direktang humakbang sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Ito ay isang benepisyo na ibinibigay ng Xuando Temple, bilang ang numero 1 matuwid na immortal na sekta, sa mga natatanging alagad nito, subalit sa isip-isip naman ng binata, sa totoo lang, narating ko na ang yugto ng pagdadalisay ng chi, at nasarurok na ako nito. Ngunit sa kasamaang palad nga raw ay wala daw siyang kahit na isang merit man lang. Ang mayroon lang ako ay Bloodfiend Chi, napapatay sa akin kapag nakita ng mga nakatataas na ranggo ng Xuando Temple. Sabay agad ulit na ipinakilala, siya ay si Ji Changsheng, ang pangunahing tauhan sa kwentong ito. Si Ji Changsheng ay napunta sa isang mahirap na sitwasyon at naglakbay. Sa simula, inakala niya na siya ay napunta sa isang sinaunang mundo. Iniisip ni Ji Changsheng na sa tulong ng kanyang modernong kaalaman, madali niyang maaakit ang mga mayayamang babae, papasa sa pagsusulit, at maabot ang rurok ng kanyang buhay. Natuklasan ni Ji Changsheng na sa mundo kung saan siya napunta, maaari palang mag-cultivate. At sa puntong ito ay nagsisitakbuhan ang mga tao dahil sa madugong labanan ng mga cultivator. Nagsimulang magplano si Ji Changsheng kung paano makakapasok sa isang immortal na sekta. Nang magkaroon na ng plano si Ji Changsheng, ang bayan kung saan siya naninirahan ay sinalakay at pinatay ng Heavenly Demon Cult. Dahil sa kanyang talento sa cultivation, nakatakas si Ji Changsheng sa pagpatay ngunit sa pilitan siyang kinuha upang sumali sa Heavenly Demon Cult. Dahil napasok na si Ji Changsheng sa Heavenly Demon Cult, sisikapin niyang sulitin ang sitwasyon, kahit nasa puso niya, isa siyang taong nagmamahal sa kapayapaan. Para makasurvive sa Heavenly Demon Cult, kailangan ni Ji Changsheng na makisama at gawin ang mga bagay na ginagawa ng mga miyembro nito. Bilang paghihiganti, pinatay ni Ji Changsheng ang lahat ng miyembro ng Heavenly Demon Cult na responsable sa pagkawasak ng bayan. Dahil sa pagpatay niya sa mga miyembro ng Heavenly Demon Cult, napataas ni Ji Changsheng ang kanyang cultivation at umabot sa Chi refinement stage. Dahil sa kanyang mabilis na pag-unlad, napansin si Ji Changsheng ng mga leader ng Heavenly Demon Cult. Iniisip ni Ji Changsheng na ang kanyang pagiging miyembro ng Heavenly Demon Cult ang magiging simula ng kanyang pagiging demonic Grandmaster. Kasabay nito ay ngiting tagumpay naman ang ating bida, dahil sa lahat nga raw ng plano niya ay nakumpleto na. Inakala ni Ji Changsheng na ang kanyang pagiging demonic Grandmaster ay sisimulan niya sa Heavenly Demon Cult, ngunit sa halip ay ipinadala siya ng mga nakatataas na miyembro ng kulto sa Xuando Temple upang maging isang especially iya.
Napansin ni Ji Changsheng na masyadong halata ang kanyang special effects, kaya hindi niya ito magagamit upang mandaya. Nagrereklamo si Ji Changsheng tungkol sa Heavenly Demon Cult, na sinasabing hindi naman malaking bagay ang pagpatay niya sa anak ng isang elder. Nagpahayag din siya ng pagkadismaya dahil ang taong pinatawad niya ay ginantihan ng kanyang kabaitan ng kasamaan. May nagmamadali kay Ji Changsheng dahil may kaguluhan na dapat nilang makita. Higit pa rito, may naganap na kaguluhan na dapat puntahan at makita. Ipinakilala si Li Daoyan, na nagmula sa pamilya Li Cultivation, ngunit sinasabing walang talento at may mababang IQ at EQ. Tinatawag niya si Changsheng upang lumapit sa kanya. Bagamat walang talento si Li Daoyan, mayroon siyang tiyahin na nagngangalang Li Changshi na kilala sa kanyang kagandahan. Ipinakilala si Li Changshi na isa sa 8 branch master ng Xuandu Temple, na nagtataglay ng mataas na posisyon at kapangyarihan. Si Li Daoyan ay naging matalik na kaibigan ni Ji Changsheng sa Xuandu Temple simula nang makilala nila si Li Changshi. Ang Xuandu Temple ay kinikilala bilang numero 1 immortal sect sa mundo, na nakuha ang katayuang ito sa pamamagitan ng labanan. Dagdag pa rito, nagtataglay ang templo ng numero 1 defensive treasure sa mundo. Sa mahabang panahon, ipinapakita na gaano man lumakas at maging mayabang ang demonic path, mayroong isang bagay na nagpapanatili ng balanse. Hindi pa rin nagagawang malagpasan o lusutan ng mga kalaban ang depensa ng Xuanhuang Merit Pagoda. Dahil sa matinding depensa ng Xuandu Temple, ang mga demonic cult ay nagsisikap na magpasok ng mga especially iya sa loob nito, upang subukang pabagsakin ito mula sa loob. Nagtanong si Li Daoyan kung anong nangyari. Sinabi ni Ji Changsheng na tama siya, si Ziping ay isang especially iya mula sa demonic path. Pagkatapos i-report ni Ji Changsheng si Ziping, nagpadala agad ang tiyahin ni Li Daoyan ng mga tao upang imbestigahan ang background nito. Nalaman nila na si Ziping ay galing sa Heavenly Demon Cult. Nagtanong si Li Daoyan kay Changsheng kung paano niya nalaman na may mali kay Ziping. Ipinaliwanag ni Ji Changsheng na narinig niya si Ziping na nagsasalita habang natutulog sila dati. Napagtanto ni Ziping na hindi dapat nagsasalita ang mga especially iya sa kanilang pagtulog dahil iyon ay basic professionalism. Ang kanyang misyon mula sa demonic cult ay maging mahusay, magtatag ng matibay na pundasyon sa Xuandu Temple, at magsikap na umakyat sa ranggo. Ipinagpatuloy ni Ziping ang kanyang plano na maging mahusay, magtatag ng matibay na pundasyon sa Xuandu Temple, at magsikap na umakyat sa ranggo. Samantala, gusto ni Ji Changsheng na i-report si Ziping sa kanyang senior sister dahil sa hinala niyang isa itong especially iya mula sa demonic cult. Sinabi ng senior sister na nakagawa siya ng malaking serbisyo at inutusan ang mga lalaki na itali si Ziping. Naisip ni Ziping na ang demonic cult ay may napakaraming walang silbi na miyembro, kaya bakit siya pa ang ipinadala para maging isang especially iya? Sinabi ni Ji Changsheng na huwag siyang sisihin sa pagbebenta kay Ziping bilang pangako ng katapatan dahil ito rin ay isang mahusay na paraan upang subukan ang saloobin ng Xuandu Temple sa mga especially iya ng Heavenly Demon Cult. Pagkatapos ay nagtanong siya kung ano ang nangyari kay Ziping. Sinabi ni Li Daoyan na huli na ang lahat para kay Ziping dahil ang kanyang kaluluwa ay nakakalat na at ang natitira na lamang ay isang puddle ng dugo. Nagtaka si Ji Changsheng kung bakit hindi nila sinubukang liwanagan si Ziping para sana'y lumayo siya sa kanyang masamang landas at naitama ang kanyang mga gawi. Sinabi ni Li Daoyan kay Ji Changsheng na isa siyang mabuting bata, medyo naive lang. Nagtaka siya kung paano kaya maliligaw ang isang demonic brat mula sa Heavenly Demon Cult mula sa kanyang masamang landas. Paliwanag na ang sinumang demonic brat na nakapag-condense ng blood fin chi ay nakapatay na ng tao. Payo na kung makasalubong ka ng isang demonic brat na nakapag-condense ng blood fin chi, patayin mo na sila kaagad. Ang pagiging maawain sa kanila ay pagiging malupit sa iyong sarili. Sinabi ni Li Daoyan kay Ji Changsheng na sa pamamagitan ng soul search kay Deng Ziping, natuklasan ng kanyang tiyahin na ang Heavenly Demon Cult ay nagpadala ng iba pang mga especially iya sa kanilang batch ng mga disipulo. Hindi alam kung sino ang mga tiyak na individual, ngunit ang kanilang mga bakas ay tiyak na malalantad sa panahon ng inner sect assessment. Sinabi ni Li Daoyan kay Ji Changsheng na kailangan niyang mag-ingat sa mga demonic brats na nagiging desperado.
Paliwanag na posible na isa sa mga demonic brats ay maghihiganti laban kay Ji Changsheng dahil sa paglalantad sa kanila. Sinabi ni Ji Changsheng na mag-iingat siya. Sinabi din niya na ang demonic cult ay gumagawa ng gulo, at talagang nararapat silang mamatay. Sinabi ni Li Daoyan kay Ji Changsheng na naging kapuri-puri siya sa pag-uulat kay Ziping, at ang kanyang likas na talento ay napakagaling. Sinabi din niya na sinabi ng kanyang tiyahin na pagkatapos pumasa si Ji Changsheng sa Inner Sect Assessment, maaari siyang maging kanyang direktang disipulo. Sinabi ni Li Daoyan kay Ji Changsheng na ito ay isang pagkakataon upang umakyat sa langit sa isang hakbang, at aasa siya sa kanyang suporta mula ngayon. Sinabi ni Ji Changsheng kay Li Daoyan na bumaba sa kanyang binti muna dahil ito ay nagiging kakaiba. Tumalon naman agad ang eksena sa residence ni Ji Changsheng. Nag-aalala si Ji Changsheng dahil ang kanyang cultivation ay umabot na sa peak ng chi refinement, at maaari niyang itatag ang kanyang pundasyon anumang oras. Nag-aalala si Ji Changsheng dahil sa kanyang kasensi ng Blood Fiend Chi, siya ay isa lamang walking merit farm para sa iba sa Xuando Temple. Sinabi niya sa kanyang sarili na huwag magpanik, at dapat mayroong paraan, anunsyo sa lahat ng mga Outer Sect disciples. Ipinahayag na ang Temple Master ay umakyat sa kanyang posisyon kahapon, at dahil mayroon siyang libreng oras ngayon, personal niyang pangungunahan ang Chi Guiding Grand Array upang simulan ang Inner Sect Assessment. Inutusan ang mga Outer Sect disciples na mag-ulat sa plaza para sa assessment agad-agad, mukhang tumatae pa ang lukong ito at mukhang naantala ang tae niya. Isang babae naman ang ipinakita na tila kakagising lamang, at makikita rin ang malulusog nitong kokomelon. Agad naman na naglakad sa gitna si Ji Changsheng habang napakadaming mga disciples sa paligid niya. Ang Chi Refinement Technique ng Xuano Temple ay ang Chi Guiding Art, na ginagabayan ng Merit Chi mula sa Unseen World. Kapag nagre-recruit ng mga disciples ang Xuano Temple, tinitingnan nila ang talent, innate constitution, at background, ngunit ang pinaka-pinapahalagahan nila ay merit. Naniniwala ang Xuano Temple na ang mga nagtataglay ng Merit Chi ay ang mga disciples na tunay na nakakatugon sa kanilang mga kinakailangan. Ang mga kumilos ng chivalrously, tumulong sa mga mahihina, at nagligtas sa mga masa ay natural na magtataglay ng merit. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa karakter ng mga disciples na tulad nito, at ang Xuano Temple ay maaaring mag-cultivate sa kanila ng may kumpiyansa. Hindi kailanman naglakas loob na ganap na mag-practice ng Chi Guiding Art dahil alam niya ang sarili niyang dam limits. Ang tanging bagay na maaari niyang maakit ay Blood Fiend Chi. Orihinal niyang plano ay maghanap ng dahilan para umatras mula sa assessment bago pa man ito magsimula. Nagtataka siya kung sino ang mag-aakalang maglulunsad ang Xuando Temple ng isang surprise assessment. Iniisip niya kung anong mga mabubuting gawa ang nagawa niya sa nakaraan. Nagtanong ang isang tao sa Temple Master kung hindi ba't ang Inner Sect Disciple Assessment ay orihinal na nakaschedule para sa 3 araw mula ngayon. Sumagot ang Temple Master na nagkataon naman na mayroon siyang oras ngayon, kaya idaos na nila ang assessment ng mas maaga sa schedule. Itinanong kung bakit kailangang personal na pangasiwaan ng Temple Master ang Inner Sect Disciple Assessment dahil ito ay isang minor matter lamang. Isang biglaang impulse ang nagtulak sa kanya para makita ang bagong henerasyon ng mga binhi sa Xuando Temple. Ipinagkatiwala sa kanya ni Senior Sister Linglong ang Xuando Temple, kaya natural na dapat siyang maging masigasig at hindi pabaya. Si Temple Master Linglong ay invincible, at dinala niya ang Xuando Temple sa posisyon nito bilang number 1 immortal sect. Kapag masyadong mahusay ang ginawa ng predecessor, ang successor ay nasa ilalim ng maraming pressure. Sabi niya nakikita niya at matalino ang Temple Master. Kung hindi ka manalo sa pamamagitan ng lakas, dapat mo man lang ipakita ito sa iyong attitude. Sabay-sabay naman sila na nagbigay galang sa Temple Master. Ang tiya ni Li Daoyan si Li Changshi, ay nagbigay galang rin sa Temple Master. At habang makikita ang maraming disipulo na nasa ibaba, sabi nila huwag magmadali dahil ang Chi Guiding Grand Array ay nagsisimula palang gumana. Hayaan ang Merit Chi na lumipad ng mas matagal, at makikita nila ang mga resulta sa lalong madaling panahon. Tinanong kung mayroon bang mga binhi ng merit na nagpabilib sa Temple Master sa pagkakataong ito. Karamihan sa mga Outer Sect disciples ay hindi pa matagal sa Chi Refinement stage,
at hindi sila lalagpas sa 30. Sa napakaikling panahon at may napakaliit na karanasan sa buhay, napakabihira na makapag-induce ng merit chi. Hindi tayo dapat masyadong umasa. Tama si Senior Brother Yu. Ang mga kinakailangan ng Xuando Temple sa pagre-recruit ng mga disciples ay talagang demanding. Tinitignan lang ng ibang sects ang talent at disposition. Nagre-require kami ng mga disciples na mag-induce ng merit chi bago mag 30 years old at habang nasa chi refinement stage. Nagsalita ang hot mama na si Li Changshi, na ang mga disciples ay pinapahalagahan dahil sa kanilang quality, hindi sa kanilang quantity. Hindi kailanman nanalo ang Xuando Temple sa dami. Sa lahat ng major immortal sects, ang Xuando Temple namin ang may pinakakaunting members, pero number 1 pa rin kami sa mundo. Sabi nila, mahirap daw mag-induce ng merit chi bago mag 30 at bago ang chi refinement stage. 13 lang ang nakapasa sa huling inner sect disciple assessment. Ayon sa mga matatandang ito, hindi daw kasing ganda ng nakaraan ang mga disciples sa pagkakataong ito. Nag-aalala sila na baka ma-wipe out silang lahat. Nagulat sila at tinanong kung petal ba iyon mula sa isang golden lotus of merit, kasabay nito ay ipinakita ang ating bida na nasa gitna ng isang lotus. Ang isang lotus petal daw ay kumakatawan sa pagliligtas ng at least 100,000 lives. Ang batang ito ay para sa Shanxiu branch niya. Sabi naman ng isa, nagmamaang-maangan daw ang matandang babae. Malinaw daw na ang batang ito ay prodigy mula sa Yangtze branch nila. Ang Temple Master ay nagsalita, sabi niya, mga branch masters daw sila pareho. Hindi ba sila pwedeng magkaroon ng kahit kaunting decency? Isa lang daw lotus petal, sulit ba itong pag-awayan? Ipinakita ang napakalaking tore na nagliliwanag ng gintong aura, habang sa ibaba ay ang ating bida na same time na nagko-cultivate. Sabi ni Ji Changsheng, merit chi daw ba talaga ang bumababa mula sa heavens? Tandang padamdam. Ibig sabihin ba nito hindi na niya kailangang tumakbo? Ang Temple Master ay naisip, aniya, pwedeng magkamali ang Chi Guiding Grand Array, pero bilang number 1 divine artifact sa mundong ito, hindi pwedeng magkamali ang Xuanhuang Merit Pagoda. Kinuha ko lang ang Xuando Temple, at lumitaw na ang isang disciple na kinilala ng isang divine artifact tulad ng Xuanhuang Merit Pagoda. Dagdag pa niya, ito ay kumakatawan sa favor ng heaven, kumakatawan ito na ang Xuando Temple ay may pagkakataon para sa further advancement sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ito ay kumakatawan sa isang auspicious omen. Ang nagsasalita ay tuwang-tuwa at paulit-ulit na sinasabing, ito ay isang magandang pangitain. Dahil dito, napaisip siya kung ang batang ito ay muling pagkabuhay, reincarnation, ng isang makapangyarihang nilalang. Sabi niya, at isang dakilang kapangyarihan mula sa ating matuwid na landas, kung hindi, paano siya magkakaroon ng ganoong karaming merit sa murang edad? Isang karakter ang nagpapahayag ng pagtataka, sinasabing bihira lang lumitaw sa Xuando Temple ang muling pagkabuhay ng isang tunay na immortal, minsan o 2 beses pa lang. Nagtatanong siya kung ito ba ay isa na namang mahalagang figure, o isang tunay na immortal mula sa upper realm. Isang pangkarakter naman ang sumagot ng hindi naman siguro. Ayon kay Li Changshi, ang pangalan ng batang ito ay Ji Changsheng. Ipinanganak siya sa mortal domain ng aking Li family at nasa ilalim ng proteksyon ng Li family. Ang kanyang pinagmulan ay medyo ordinaryo, dagading pa ni Li Changshi, gayunpaman, hindi pa nagtatagal, ipinaulat niya sa akin ng pribado ng aking pamangkin ang isang heavenly demon cult spy. Sabi ng isang karakter, hindi nakapagtataka na nag-execute ka ng isang outer sect disciple kanina. Dagdag pa niya, pero hindi naman siguro dapat ganito kalaki ang merit na nakuha ni Ji Changsheng dahil lang sa pag-report ng isang heavenly demon cult spy, di ba? Ayon kay Li Changshi, sa normal na sitwasyon, hindi dapat. Pero iba ang especially yang yun, dagdag pa niya. Ang especially yang yun ay ang illegitimate son ng Heavenly Demon Cult's leader. Matapos marinig ang sinabi ni Li Changshi, gulat na gulat ang mga nakapaligid sa kanya at sabay-sabay na nagtanong, illegitimate son. Sabi ng isang karakter, Diyos ko, hindi pa man naitatatag ng batang ito ang kanyang pundasyon, naging mortal enemy na siya ng pinakamalakas na Demon Lord sa panahong ito. Sa puntong iyon naiisip nila ang mukha ng mukhang burat na ang Demon Lord. Sabi ng isang karakter, si Old Demon yun ng Heavenly Demon Cult,
isa siyang Demon Lord na nakipaglaban kay Senior Sister Linglong. Maraming problema ang batang yun ngayon. Ang illegitimate son ni Old Demon Yu. Nakakatuwa yan. Kinasal si Old Demon Yu sa Saintess ng Hehuan sect pero ang naging anak nila ay walang kwenta at walang talent sa cultivation. Dagdag pa niya, ang illegitimate son na namatay ay dapat sana ang tunay na tagapagmana ni Old Demon Yu. Dapat sana'y naging demonic grandmaster siya, at lumikha ng walang katapusang patayan. Tanong ng isang karakter kay Li Changshi, paano naglakas loob si Old Demon Yu na ipadala ang kanyang illegitimate son sa ating Xuando Temple? Kumpiyansa ba siya na papasa siya sa ating pagsubok? Sagot ni Li Changshi, talagang kumpiyansa siya. Sabi ni Li Changshi, pagkatapos ng investigasyon, natuklasan ko na pinatay ni Old Demon Yu ang kanyang mga tauhan ng 100,000 kaluluwa para lamang sa kanyang illegitimate son. Dagdag pa niya, pagkatapos ay bubugbugin nila ang mga mamamatay tao hanggang sa malapit na silang mamatay, at iiwan ang huling suntok para sa kanyang illegitimate son. Sa larawan, makikita ang isang bundok ng mga bungo at mga katawan na naliligo sa dugo. Sabi sa teksto, kung hindi siya na-i-report ni Ji Changsheng, ang merit phenomenon na nakikita natin ngayon ay dapat sana'y napunta sa illegitimate son na yun. Sabi ng isang karakter, kahit ang mga nasa demonic path ay walang prinsipyo, pero ang ganito kawalang prinsipyo ay bihira pa rin. Dagdag pa niya, iba ang sitwasyon ni Old Demon Yu. Ang Hehuan sect ay isang malaking sect na kapantay ng Heavenly Demon Cult. Hindi basta-basta ang Hehuan Saintess para manipulahin ni Old Demon Yu. Sa larawan, makikita ang isang babae na nakatayo sa ibabaw ng isang lalaki na nakahandusay sa lupa. Sabi sa teksto, kung nagpakita ang illegitimate son na ito sa Heavenly Demon Cult, papatayin siya agad ng Hehuan Saintess. Isang illegitimate son lang siya, walang kahulugan ang kanyang kamatayan. Makikita si Old Demon Yu. Sabi sa teksto, sa pamamagitan ng pagpapapasok sa kanyang illegitimate son sa Xuando Temple, kung magkaroon ng merit phenomenon, maaaring natanggap sana ng illegitimate son na yun ang buong suporta ng Xuando Temple. Sabi sa teksto, ang Xuando Temple ang number 1 immortal sect ng Righteous Path, at ang Heavenly Demon Cult ang number 1 leader ng Demonic Path. Sabi ng Temple Master, sa suporta ni Old Demon Yu, ang kinabukasan ng illegitimate son ay magiging walang hangganan. Maaaring hindi imposible para sa kanya na kontrolin ang ating Xuando Temple sa hinaharap. Bagamat ito ay haka-haka lamang, hindi imposible na nangyari ito. Sabi ng Temple Master, nga pala, paano nalaman ni Ji Changsheng? Ibig sabihin, nagtataka ang Temple Master kung paano nalaman ni Ji Changsheng ang impormasyon tungkol kay Old Demon Yu at sa kanyang illegitimate son. Sabi ni Li Changshi, narinig ni Ji Changsheng na nagsasalita ang illegitimate son sa kanyang pagtulog. Subalit dahil naman sa narinig ng mga taong ito ay lubos na lamang silang natahimik. Idinagdag pa ni Li Changshi, kaya, sa aking paghusga, maaaring hindi si Ji Changsheng ang reincarnation ng isang tunay na immortal mula sa upper realm, posible na hindi niya sinasadyang hadlangan ang plano ni Old Demon Yu, sinasamantala ang oportunidad na ginawa ni Old Demon Yu para sa kanyang sariling anak. Sabi sa teksto, at inagaw ito mismo mula sa ilalim niya, ibig sabihin, may isang bagay na inagaw mula sa isang tao nang hindi niya inaasahan, habang ang ating bida ay same time pa rin na nagko-cultivate. Kung nagustuhan mo ang manhwa na ito, comment down below and i-click mo na rin ang notification bell nang sa gayon ay lagi kang updated sa mga bagong video natin.